Matthew 18:16 to 22. Basahin ko yung 16, kayo sa 17. Yung last week, iyon ay pahayag ng Great Commission mula kay Luke. Sa sinulat ni Luke, yun yung Acts. This time naman, ang sinulat naman ni Matthew. But the same topic, you are obliged to share the word. You are obliged to make disciples. Matthew 28:16. Yan. Nagkamali ako ng pagsulat. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Kayo sa 17. Sa 18 po, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. 19. And lastly, sa 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, praise God, and surely I am with you always to the very end of the age. Panginoon, salamat. Lord God, sa inyong salita, matupad namin ang inyong inuobliga sa buhay namin. Praise God. Ako nagtataka, no? Sa mga, gumagawa sila ng mga samahan. Ewan ko kung sino meron ditong part, o sino rito ang member ng mga frat. Ano ba purpose ng frat? Never akong sumama. Wala, magkaroon lang ng samahan. Magkaroon lang ng kainuman. Pero minsan, may nagagawa din naman, tumutulong, ganyan. Pero napakababaw. Pag may away, sasamahan ka, makipag-away din sila, no? Yun talaga, yung pang brotherhood. Pero never ako sumama kasi ang babaw eh. May sasamahan din lang kayo with a purpose. Sasamahan din lang kayo na with security. Alam niyo, pinakamagandang samahan, Kristyanismo. This is also brotherhood. But ang kaiba na to with purpose. At merong kasama na mas malaki kesa sa'yo. Kesa sumama kayo sa ibang mga frat, kesa sumama kayo sa ibang club, ganun din sa mga club, ano? Ang daming mga club ngayon, Lions Club, Rotary Club. Ano lang yun? May ang benefit nun, connection. Pero gagastos ka lagi dun. Minsan sinasama si Malen, no? Sorority, mga kasamahan ng mga kababaihan, no? Pumunta yung may-ari nung Sacred Heart, Lourdes. At yun, gustong isama siya na member ng sorority. Samahan naman yun ng mga kababaihan na ang pinipili nila yung may kaya. Akala nila may kaya si Malen eh. Sabi ko, huwag sumama dyan, gagastos ka lang. But what's the purpose? But here, there is a great purpose for eternity. Ang purpose ng Diyos ay nilikha tayo para magkasama niya panghabang buhay sa walang hanggan. Pero nagkaroon ng disruption because of sin. Because of our hard-headedness. Mas ginusto natin yung gusto natin, kaalaman natin. Kaya, it needs to be destroyed again. Bumaba siya si Jesus. Sa kanyang trono, bumaba siya. Binigyan niya talaga ng panahon, ng effort, ng lakas niya. Iniwan niya ang kanyang kaharian. At siya na Diyos ay nagkatawan tao para maging tagapagligtas natin. Pero alam niyo, nung panahon ni Kristo, maraming walang alam dyan. Kasi gumagawa siya ng himala hindi sa mga syudad, hindi sa mga templo, hindi sa harap ng mga leaders. Gumagawa siya karamihan sa ibang lugar, sa mga ilang.
So wala talaga nakalam. Pero yung mga sumusunod sa kanya, yung mga disciples, nalalaman na siya'y tagapagligtas. At nung muli siyang nabuhay, hindi siya nagpakita sa mga tao, except sa mga sa mga sundalo. Nagpakita lamang siya sa mga disipulo niya, exclusively sa mga disipulo niya. Hindi siya talaga nagpakita na siya ay muling nabuhay. At dito, aakyat na siya sa langit, yun, nagkaroon ng appointment. Kasi ito mahalaga. Sa ginawa niya na kailangan ipagpatuloy natin. Sige, magkita tayo. So, walang nakakaalam. Hindi siya sikat, hindi siya superstar. Tulad ng kantang superstar. Hindi siya superstar. Wala talaga nakakaalam na siya ay tagapagligtas, na siya ay Diyos, na siya ay muling nabuhay. Walang nakakaalam. At nung sinumbong na nga ng mga sundalo, na siya muli talagang nabuhay. Ang witnesses, yung mga ilang sundalo, binaligtad pa ng mga saserdote. Huwag sabihin nyo, ninakaw lang. Kaya wala talaga nakakaalam. And then, sa kanilang appointed time, ito na yon. Mabasa nyo sa Acts at ngayon dito sa Matthew, sabi niya, kumayo kayo. Okay? Gumawa kayo ng grupo. Magtulong-tulong kayo. This is now the Great Commission. And He is now building the church. Pero huwag mong nakayaalis niya kasi bababang Espiritu Santo. The beginning of the church. Anong purpose? Gumawa pa kayo ng marami pang disipulo. Gumawa pa kayo ng maraming makakilala sa akin. Kahit mga kaaway ko, sabihan nyo na magsisi. Kaya ilan libo yung nagpapako sa kanya, sunod ang sunod, nung nalaman nilang mali pala ginawa nila, nagsisi, 3,000. Diba, pinatay si Jesus sa publiko. In public, pinatay siya. At lahat ng nakita, umagri, patayin siya. Pero nang nagsalita na si Pedro, sila'y nagsisi. Mali pala yung ginawa nila. At sila ang mga unang members ng church. Anong purpose? Para sa mga makakakilala, ay patuloy pa silang ipakilala kung sino si Jesus. Kaya the purpose of this church, hindi ito samahan ng inuman, hindi ito samahan ng party-party, hindi ito samahan para matanyag. Ang purpose nito, this is the greatest commission of all time. The greatest responsibility. I-share nyo ang ginawa ng anak ng Diyos, namatay para sa lahat, upang patawarin sila sa lahat ng kanilang kasalanan, at maligtas. Walang word na the Great Commission. Pero itong pinakamabigat, pinaka-importante na inuobligahan sa bawat isa sa atin, ang marami pang makakilala sa kaligtasang ginawa ng anak ng Diyos. The Great Commission. Go ye therefore. Pero may mga back-up siya. Lahat ng kapangyarihan ngayon ay nasa akin na. Hindi na ako basta propeta. Hindi na ako basta tao na pinako sa krus. Ako'y bumalik sa pagiging Diyos ko. And that is His authority in heaven on in earth. Sino ba naman ang nabubuhay na mayroong kapangyarihan sa langit at lupa? Wala. Ito'y tanging Diyos lang. Kaya para sinasabi niya, bumalik uli ako sa aking pagiging Diyos. Yun ang backup natin. Jesus Christ, whom we worship, is God Himself. Diyos siya. Pangalawang backup, don't worry. I will be with you up to the end of the age. Sa bawat sandali na ito, nandito ang Panginoong Jesus. Sa ating worship, nandito ang Panginoong Jesus. Sa pag-uwi nyo, kasama nyo si Jesus. Kapag kayo nagsishare, kasama nyo ang kanyang espiritu. Sa bawat ginagawa natin, trabaho, bahay, o nag-iisa tayo, alam nyo ba, ito ang pangako niya, I'll never leave you nor forsake you. At ito'y pinatunayan niya bago siya umalis. Importante ito. Hindi niya sasabihin na hindi importante the last time, yung mga last time na magpapakita pa siya. Ito'y importante at hindi siya kailanman magsisinungaling. I will be with you. Sasamahan ko kayo.
kahit saan kayo naroon. So, utilize this opportunity that He is powerful, that He is with you, na hindi kayo mapapaya sa mga kumukutya sa inyo, na hindi kayo ibababa sa mga nanliliit sa inyo, na itataas kayo at patutunayan na ikaw ay totoo. Sa bawat salita nyo, nakaback up siya. And this is the purpose of the church. Although this is temporary. Temporary lang to, hindi to mananatili. Kasi sa langit, sa Panginoon, iba na naman ang sitwasyon. But let us, ito ang kalooban niya. Let us follow His will. Okay. So, Jesus is God who became Savior. God siya, Diyos siya. Biro mo kapag kakumbaan ng Diyos, ano? Kaya kung sino man ang pinakamapagkumbaba dito, sabi nga, si Moses mapagkumbaba. Biro mo, prinsipe na siya. Hindi niya inari maging prinsipe. Na, gusto niya makisama sa mga Israelita kahit inaape, tinulungan niya yung Israelita. At yung pala, may nakakita. At sinumbong pa siya sa Pharaoh. Siyempre, nagalit yung Pharaoh. Alipin mo, sutulungan mo, nagtago siya. Kasi nga sa heart niya, mas gusto niya magpakumbaba. Kaya tawag sa kanya, the humblest, second to Jesus Christ. And Jesus Christ is God. The nature of God Himself is a Savior. Is a humble. Humble siya. Kaya galit siya sa mga mayabang. Galit siya sa mga inuunang sarili. Inuunang kapakanan. Inuunang interest. Kasi ang nature ng Diyos talaga, alam niyo, hindi niya inuuna ang kanyang interest. Kasi ano na siya, powerful na siya. Ang inuuna niya, ang iba na kailangan. Kaya si Jesus, bagamat siya Diyos, nagpakababa, mabasa niyo sa Philippians, bagamat siya Diyos, nagpakababa at naging alipin at naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. The nature of God is humble. Hindi tulad ng ibang tinuturo, kailangan sigawan, kailangan sundin, kailangan magpaalipin ka. Alipin ka sa lahat ng gusto ng Diyos. Alam niyo, hindi ganoon ang Diyos. Hindi nang aalipin ang Diyos. Kaya lahat ng mga kautusan niya, hindi naman para tayo alipinin eh. Para sa ating kabutihan. Ang kautusan niya para maging maayos ang iyong relasyon sa Diyos, ang relasyon niyo sa kapwa, at maging maayos ka sa iyong katawan. Basahin niyo mga kautusan. Hindi yan ang aalipin. Pero sa iba, no, inaalipin kayo. Kailangan sumunod kayo sa dress code, kailangan sumunod kayo sa lahat ng mga katuntunan ng church. Hindi ganun ang Diyos. God is humble. At ang una niyang iniisip ay ang kapakanan ng bawat isa. Pero huwag niyo naman abusuhin ang kabutihan ng Diyos. God is with you. Kapag may mga ginagawa kayong nakakahiya, iwasan niyo na yon. Kapag may ginagawa kayong alam nyo na ito'y ikasisira ng church, iwasan nyo yun, alisin nyo yun. Huwag nyong ituloy. Nakakaya sa Diyos. Remember, God is with you. Kaya nadarama niya, nalalaman niya ang lahat ng mga balak natin. Huwag nyong ituloy ang mga balak nyo na ikasisira ng church, ikasisira ng iyong sarili, ikasisira ng iyong pamilya, ikasisira ng iyong pagiging Kristiyano. Remember, you are witness. Kahit maliit na bagay yan, huwag niyong ituloy. Mahiya tayo sa Diyos. Nagigrip siya. So, Jesus is God who is a Savior. First, paano nasabi na siya ay Diyos? Doon sa verse 17, He was worshipped. Bawal sambahin ang lahat ng bagay dito. Anghel man to, tao man to, hayop man to, bawal. Maging si Pedro, sinabi, nung siya yumuko, si Cornelio, sabi, huwag kang yuyuko, tao lang din ako tulad mo. Maging anghel, dahil sa kapangyarihan niya na in excursion, sinama si John, sabi nung anghel, huwag kang yuyuko sa akin. Bawal. Bawal talaga. But when it comes to Jesus, He allowed Himself to be worshipped. Why? Because He Himself is God. Diyos siya. At ang Diyos nyo ang inyong tagapagligtas.
ang Diyos nyo ang namatay para sa inyo. Di ba nakakahiya? Tapos sasaktan mo siya sa mga mali mong gawa, sa mga mali mong iniisip, sa mga mali mong plano. Bigyan natin kaluguran ang Diyos. Gantihan natin siya ng kabutihan, huwag kasamaan. He is God Himself. He has all the authority. So, siya'y tao, at actually, nung siya'y lumakad dito bilang propeta, tao talaga. Lahat ng kapangyarihan niya ay sa pananampalataya. Kaya nga, he is an example. Kaya nga sinabi niya, alam niyo, masigit pa yung magagawa niyo sa akin, basta't may pananampalataya lang kayo. Nakita niyo, napatuyo ko tong puno na to? Okay, mamangha. Ginawa niya yun sa pananampalataya. Kung meron lang kayong kasing liit ng butil ng mustasa, masigit pa magagawa niyo. Kahit bundok nga raw. Parang exaggerated naman, ano? Pero talagang yun ang pananampalataya mo. Pero anin mo naman yung bundok na ililipat mo sa ibang bundok, sa ibang lugar, no? Bawal pa yun. Baka madimanda ka pa. Kaya hindi. Sample lang. Pero magagawa yun, sabi ni Diyos, ni Jesus. Kaya siya'y nabuhay na tao sa pananampalataya. Kung nagawa niyang manampalataya at nabuhay ng wala, nabuhay ng persecuted, under persecution, kung siya'y nabuhay na walang kumakampi sa kanya, 12 na lang, hindi ba natin kayang gawin yun na masigit pa? Lalo na't may backup na tayo. Lalo na't si Jesus ay Diyos na ngayon, nasa kanang trono ng Diyos, na ngayon na siya'y sumasa atin, masigit pa. Basta't mag-yield lang kayo. So, Jesus is God who became your Savior. And when you say Savior, huwag niyo isipin na kaligtasan lang siya ng kaluluwa. Hindi po. Lahat ng bagay ay siya ang inyong Savior sa pera, sa pangangailangan, sa katawan, sa pagbabahagi ng iyong salita, sa iglesia. Siya ang Savior nyo. Kaya nga sabi niya, sige, umayo kayo, gawin yung disciple. Automatic yun. Kailangan yung pamasahe, kailangan nyo ng grupo, kailangan nyo na may pangmerienda, sasama na yun. Kaya sinabi niya, don't worry, I'll be with you up to the end of the age. Kasama yun. Kaya ang obligasyon natin ay mag-share. Hindi magpakita dito na maganda ang ating damit. Hindi po. Ang obligasyon natin dito ay magkaisa tayo para ibahagi ang salita ng Diyos. Ang school, ang unang mission na binigay dito. Kaya pala wala akong plano maging teacher, ginawa akong teacher. Na si Malen, ang gusto niya maging secretary, naging teacher na rin. Na marami dito ang teacher. Ngayon sama-sama tayo. Because the first mission God has given us, huwag natin to tanggihan ang school. School talaga. At napakagandang mission to. Pagtulungan din natin ang school. Huwag natin panghinayangan na magbigay para sa school. Dahil ang school at ang church ay iisa. Tumulong tayo sa school. At syempre, sa mga ganoon din sa mga pastor ngayon, ang binigay na misyon ay ang pag-share ng Word of God sa mga ikinakasal. Pilitin niyong maibahagi ang kabutihan, ang pag-ibig, at ang plano niya sa mag-asawa. Isama niyo lagi kung sino ang Diyos sa buhay nila. Ganoon din sa mga guro. Ipagsapilitan natin na ma-share ang salita ng Diyos sa mga estudyante. Kahit sa science, pwedeng i-share. Kahit sa English. Ako nga nahirapan eh. Kaya, nung una, nagsishare ako ng salita ng Diyos. And syempre, nadadala ako ng kalokohan ng mga estudyante. Makikisaw-saw ako. Kakahiya tuloy. No? Kahit mga malalaswana, makikisaw-saw pa rin ako. Hanggang may magsabi na, Sir, di ba pastor kayo? O nga, no? Pastor pala ako, hindi dapat ako nagsasalita ng ganon. Kaya ngayon, ginawa ko ng huli yun para at least tapos na. Pero na-share ko pa rin ang salita ng Diyos. Maging sa trabaho nyo, ipakita nyo yung buhay na kayo'y ginagamit ng Diyos, na kayo'y pinagpala ng Diyos.
At kung may pagkakataon na i-share ang salita ng Diyos, i-share nyo. Kaya nga meron tayong Word of God. May discipleship tayo. At mamaya umattend kayo ng discipleship dahil ako magtuturo ng eschatology. Huwag naman kayo absent. Porket libre to eh. Kaya minsan na masama yung libre, no? Minawalang bahala eh. Yung mga naka-attend na, ituloy nyo. Mamaya sa eschatology, okay? May pagkain, don't worry. Biro mo, libre na nga, may pagkain pa. Oh. Bibilang kayo ni Marison. Oh. Oh. Taya siya ngayon eh. Hindi, biro lang. Baka totohanin mo, biro lang sige. Umattend ka, absent ka last week eh. Attend kayo. We will talk about here the end times. Kasi maraming lumalabas ngayon ng mga about end times. Eschatology to. Nung last month, di ako nakarating. Kaya itutuloy ko ito. Para at least meron kayong kaalaman. Ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ano na yan? Naka-time framework na yan. Naka-framework na yan. Hindi nyo na mababago yan. Kaya alamin nyo rin yun. Ha? Mamaya umattend kayo. Eschatology ha? Present kayo mamaya. Discipleship to eh. Ang purpose natin is to disciple. At maaaring ma-share nyo rin yan sa iba. Na malapit na dumating ang Panginoon, magsisina kayo. Malay nyo, magdala pa kayo ng placard pag kayo na-touch. And it is our obligation. Remember, this is a great commission. Napakamigat na obligasyon. At kapag anumang obligasyon na hindi natin tinutupad, alam nyo ang obligasyon kapag hindi tinutupad, kasalanan. Obligasyon to. Hindi to pakiusap ng Diyos, obligasyon. So, He is God who became Savior na i-share naman natin siya sa buhay ng iba. We are obliged to disciple others. Kaya nga ang Kristyanismo ay hindi lamang sa papel. Hindi lamang magkaroon kayo ng certificate. Hindi lamang kayo para maging religyoso o magkaroon ng religion. This is created by God para ang purpose niya, gamitin din kayo. Gagamitin kayo. Hindi lang kayo para maligtas, kundi magligtas din ng iba. Mga magulang nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, mga anak nyo, kaibigan nyo, kahit maliit na party lang. Or di kayo makakontribute kayo dito, party nyo na rin yun. Because we are corporate body. We are corporate body. Ang church ay corporate body. Hello, pakilipat nga. When you say corporation, ito'y binubuo ng mga tao. Pakilipat. We are corporate body to fulfill God's commission and be part of it. Lahat po ng korporasyon, binubuo ng mga tao. And church is a corporation. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ni Pablo, hindi lahat tagapagsalita, hindi lahat tagabigay, hindi lahat ay iisa ang ginagawa. Ito'y katawan, corporate body to. Hindi porkit importante ang mata para makakita, puro mata na. Paano yung pang-ilong, pang-amoy, paano yung pandinig, paano yung paglakad? We have part in this church. You are parts of this church. Kaya napakalaking bagay na kung anong maibigay nyo rito, oras nyo, prayer meeting. Ibigay nyo naman. Hindi lamang pera sinishare. Alam nyo, ang sinishare din yung presence nyo. Share your presence. Hindi lamang porkit nabibless ka sa bahay nyo, dun ka na lang. Hindi, share mo pa rin yan. Porkit nabibless ka sa ibang lugar, dun ka na lang. I-share mo pa rin yan kung saan ka nilagay ng Panginoon. The church God's build is a corporate body. Kahit maliit na bagay ang ginagawa nyo rito, kahit tiga-ngiti lang kayo dyan sa harap, kahit na tiga-usher lang kayo, kahit na maliit ang contribution nyo o binibigay nyo, it is already a part of His body. Hindi lahat pastor, hindi lahat taga-kanta, hindi lahat taga-tugtog, pero you have a very important part. Kaya nga sabi noon sa Corinthian, kung sino pa sa katawan natin ang pinakamaliit yung pambinibigyan natin ng pansin.
Kasi nga, importante siya. Yung hinliliit nyo, pinagaganda nyo. Yung mga tenga nyo, nilalagyan nyo pa ng hikaw. Lahat ng mga bagay ay importante. Kahit appendix pa yan. Kahit tonsil pa yan, may part yan. Lahat ng binigay sa ating katawan ay may bahagi. Ganon din naman sa church. Our purpose is to share the word. Be a part of discipling others. Gamitin natin, i-share naman natin ang buhay natin, ang oras natin, ang smiles natin, ang pagiging friendly natin. Because you are obliged to disciple others. Kung di mo rin lang kaya magsalita, pero may bahagi ka pa rin sa pagpunta rito. Yung ngiti mo na-encourage ng iba na bumalik uli. Pero kung ikaw ang nagiging dahilan ng pagkawala ng isa, yun, parang gusto nang tanggalin ng Diyos ang iyong sa part ng katawan, kailangan tanggalin ang appendix, kailangan nang tanggalin ang tonsil, dahil tonsillitis ka na rito, hindi maganda yon. You still have a part. Take care of your being a Christian. Be a witness. Be an example. Kahit maliit na bagay ang inyong binabahagi rito, malaki yan sa mata ng Diyos. Our part is to share the word at sila rin ay maligtas. Kaya ako natutuwa. We have a school. Ready-made na, built-in ministry na yan. Ibang churches nangangarap magkaroon ng school. Pero ito, kasabay ng church, binigay na ang school. Kaya ibahagi din natin ang oras sa school. Huwag tayong manghihinayang na magbigay ng finances natin, ng oras natin, kung may mga bagay na kailangan kayo sa school. Kaya minsan, kailangan ng worship sa school, kailangan ng ibang tao, speaker, kailangan din ng pera nyo na gamitin, tulad ng tibing ito, galing yan sa church. Huwag yung panghinayangan na ito'y nagamit sa school. Kasi ito ang primary purpose na, ito ang primary ministry binigay talaga sa atin, built-in na, nung tinatag ang church. Kaya huwag natin ipasara. Huwag natin bawasan. Pangalagaan din natin. Ilang parents yan? At alam nyo ba, 90% na mga tuma-attend dito galing sa school? Galing sa school. Mga dating parents din sila. Sila na mga dating parents, sana maging bahagi din kayo sa mga parents na dumadalo sa ating school. At di lang sa school, maging sa paghahayo, sa pagbibisita, sa mga okasyon dito. At salamat sa mga nag-invite dito. May mga nag-invite dito nung anniversary natin. Bagamat punong-puno na, nakita ko marami rin pala mga in-invite ang mga kabataan. Ang Diyos ang natutuwa sa inyo. God bless you. Napupulfill nyo ang Great Commission. Natutuwa sa inyo ang Panginoong Diyos. So, let us stand up. Tayo po'y magsitayo. Tayong lahat magsitayo. I want to pray for you. Hawakan nyo ang balikat ng bawat isa. And I'll pray for you. Mapulpil nyo ang kalooban ng Diyos. Hindi lang kayo niligtas, maging bahagi kayo sa kaligtasan ng iba. Panginoon, i-anoint nyo ang kapatid na to. Ang kanyang labi, ang kanyang isipan, ang kanyang puso ay puspusin nyo ng inyong presensya. At malapit na kayong dumating, Panginoon, mapulfill niya ang inyong gustong mangyari sa buhay niya, ang gamitin sa kaligtasan, ang gamitin sa inyong salita, ang gamitin sa inyong kabutihan. Bigyan niyo siya ng talino, kalakasan at kapangyarihan na madala, Panginoon, na magdala pa ng maraming kaluluwa, maraming tao, maraming kaibigan na makakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo ang kapatid na to
at ipagkaloob niyo sa Kanya lahat ng Kanyang pangailangan. Ipakita niyo sa Kanya ang Kanyang kabutihan. Ipakita niyo sa Kanya ang inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.